Alam mo ba na ang pag-iipon ng pera ay hindi lamang isang gawain kundi isang habit din? Kung gusto mong magkaroon ng mas malaking ipon ngayong taon, kailangan matutunan ang The Power of Habit sa pag-ipon ng pera. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 steps na makakatulong sa iyo na mag-develop ng mas epektibong habit sa pag-iipon. Ito ay batay sa mga prinsipyo na itinuro ni Charles Duhigg, ang may akda ng best-selling book na The Power of Habit. Kung interesado ka malaman kung paano mo matutupad ang iyong pag-iipon gamit ang The Power of Habit, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Ayon kay Charles Duhigg, ang mga nakagawing gawain o yung tinatawag na habits ay ang pundasyon ng pag-uugali ng tao. Binubuo sila ng 3 bahagi: ang senyales o cue, ang gawain o routine, at ang gantimpala o reward. Ang senyales ay ang nag-uudyok sa atin ng gumawa ng isang partikular na kilos. Ang gawain ay ang kilos mismo. At ang gantimpala ay ang benepisyo o kasiyahan na nakukuha natin mula sa paggawa ng kilos. Halimbawa, pag nakaramdam ka ng gutom, ito yung senyales. Kumakain tayo, ito yung gawain. At nadarama natin ang kabusugan, yun yung gantimpala. Ang sabi ni Sir Charles Duhigg ay maaari nating baguhin ang ating mga habits sa pamamagitan ng pagsunod sa golden rule of habit change na you can't extinguish a bad habit, you can only change it. Ibig sabihin nito na maaari mong parehong mapanatili ang cue at reward, ngunit babaguhin mo lang ang routine. Halimbawa, kung gusto mong tumigil sa paninigarilyo o yung masamang habit, kailangan mong humanap ng ibang paraan para makayanan ng stress o yung cue. Para makaramdam ng pagkakalma, yung reward, tulad ng pamuya ng bubble gum o pag-meditate. Paano natin magagamit ang mga prinsipyong ito para makapag-ipon ng pera? Narito ang ilang hakbang na maaaring mong sundin. Step 1. Alamin ang iyong mga nakagawing gastos o ang iyong habit sa paglista. Ano ang mga senyales na nagpapagastos sa iyo ng pera? Ito ba ay pagkabagot, pangungulit ng barkada, o ang pagiging impulsive sa pagbili? Ano ang reward na nakukuha mo mula sa paggastos ng pera? Ito ba ay kasiyahan, pagkakontento, o pagtanggap sa iyo ng iyong mga kasamahan? Isulat ang iyong mga habit sa paggastos at suruin sila. Step 2. Pumili ng isang habit na gusto mong baguhin. Simulan mo sa may pinakamalaking epekto sa iyong pera, tulad ng pagkain sa labas, pamimili online, o pagbili ng kape araw-araw. Siguraduhin mo kung ano ang gusto mong baguhin at kung bakit mo ito gustong baguhin. Step 3. Humanap ng isang bagong habit na magbibigay sa iyo ng parehong reward. Halimbawa, kung gusto mong tumigil sa pagkain sa labas, ito yung habit dahil napakamahal nito, pero nag-i-enjoy ka sa sarap ng pagkain at sa samahan ng iyong mga kaibigan. Ito yung reward. Maaari kang magluto sa bahay, bagong habit, at imbitahan ang iyong mga kaibigan, parehong reward. Sa panghalimbawa, kung gusto mong tumigil sa pamimili online, habit, dahil nagdadagdag ito sa iyong utang, pero gusto mo ng thrill ng pagkakaroon ng bagong bagay, yung reward, maaari kang magbenta ng iyong lumang gamit online, bagong habit, at kumita ng karagdagang pera, parehong reward. Step 4. Gumawa ng isang plano at sundin ito. Sulat mo ang iyong bagong habit, kailan at paano mo ito gagawin. Halimbawa, kung gusto mong magluto sa bahay sa halip na kumain sa labas, maaari ka magplano ng iyong pagkain ng maaga, maggrocery ng maramihan, at maghahanda ng iyong lunchbox bawat gabi. O kung gusto mong magbenta ng iyong mga lumang gamit online sa halip na mamili online, maaari ka mag-ayos ng iyong closet, kumuha ng mga larawan ng iyong mga item at ipost sila sa mga online platform. Step 5. Subaybayan ang iyong pag-unlad at bigyan ng reward ang sarili mo. Alamin mo kung magkanong pera ang naipon mo sa pagbabago ng iyong habit. Maaari kang gumamit ng isang app, spreadsheet o magsulat para i-record ang iyong mga naipong pera. Bigyan mo ang sarili mo ng isang bagay na mag-motivate sa iyo, tulad ng panonood ng pelikula, pagbabasa ng libro o pagtulog. Ngunit, huwag kang magbibigay sa sarili mo ng isang bagay na sumasalungat sa iyong goal, tulad ng paggastos ng pera para sa ibang bagay.
Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito, maaari mong baguhin ang iyong mga habit sa paggastos at makaipon ng mas maraming pera para sa iyong future goals. Tandaan na ang pagbabago ng habits ay hindi madali, ngunit posible. Kailangan mo lang maunawaan kung paano gumagana ang mga habit na ito at gamitin sila para sa iyong kapakanan. Sana ay nakatulong sa iyo ang video nito. Kung nagustuhan mo, i-like at mag-subscribe para sa mas maraming video na katulad nito. Salamat sa panonood. See you on to the next one.